As we leave 2025 po at as we enter naman ng 2026 ay nakikita natin na may ilang pagbabago sa mga siguro sa patakaran marahil ng Government of Canada sa kasalukuyan at nakakatuwa na mayroong kung baga yung mga post ng mga balita ng mga nakararaan ay mayroong iba't ibang kinalalabasan na sa ngayon. Dati-dati nga ang pinoproblema ng Government of Canada ay paano mabibigyan ng trabaho yung mga kabataan, yung mga unemployed dito sa Canada at paano ngayon patataasin yung tinatawag nating employment rate, kumbaga pababain naman yung unemployment rate. Matatandaan ninyo na naging basehan ng Government of Canada yung tinatawag nating unemployment rate sa pagkuha ng mga temporary foreign workers at ng mga residents dito sa Canada, iba't ibang bahagi. At naging dahilan pa nga ito para nang sa ganun yung mga iba't ibang, let's say, mga cities and municipalities ay kumbaga maging anchor yung unemployment rate dito sa kabuuan ng Canada. Marami sa mga kababayan natin ang naapektuhan dito dahil nga siyempre kung ang pagbabasehan talaga natin is the unemployment rate, marami talagang magsasabi na let's say halimbawa doon sa mga tinatawag nating mga urban areas, kapag kakaunti yung pasilidad na naghahanap ng workers, of course, mapipilitan ng gobyerno ng Canada na, hey, itigil muna yung temporary foreign workers at magsagawa tayo ng measures. At ng malaking naapektuhan nga dito, nung mga nabanggit natin ng mga nakararaan ay yung mga estudyante na kung saan nagrally sila. At naging national issue pa nga ito dito sa Canada. So therefore, ano ngayon ang ginagawa ng Government of Canada para nang sa ganon ay yung measure na yon, halimbawa yung unemployment rate ay matugunan. So, ang ginawa ay nag-cap nga sila, So, sa pagka-cap ng tinatawag nating mga invitations at paglilimita ng mga invitations throughout, Sa temporary residents, permanent residents, at sa iba pang bahagi ng IRCC, makikita niyo doon na talagang malaki yung, hindi naman talagang totally na malaki, pero malaki in the sense na marami yun sa mga kababayan natin at mga tag-ibang nasyon talaga naman ang nabigyan ng pagkakataon sana na makarating dito. But, sad to say, ay hindi nangyari. It's because they put a cap, So, sa pagka-cap ng bawat city, of course, bilang empleyado, ngayon dito sa Canada, natural, susunod ka doon sa regulations, At napansin nga ng Statistics Canada na dahil sa mga measures na isinagawa ay malaki yung naging impluensya o malaki yung naging epekto ngayon. At this is, although bad news doon sa mga nakararang issue na yun, but for this time naman ay even the TD Bank, nagsabi na good news ito dahil tumataas yung tinatawag nating employment rate at bumagsak naman, plummeted, o stumble naman yung tinatawag nating unemployment rate. So, tignan po natin. Sabi po ng TD o ng TD Bank, mayroong unemployment rate tumbles as employment jumps again. So may mga key points po sa dito. Canada's economy added another 54,000 jobs in November. So that is 57,000 more than consensus expectations for a 2,500 decline. The details weren't quite as strong as with full-time positions falling 9,000 jobs, or employment, while part-time added 63,000. So, dito pala makikita natin na malaki yung naidagdag simula nung mga isinagawa yung measures na yon. Na nadagdagan ng kung ilang libo, binanggit na natin na mayroong 50,000 plus ng mga naidagdag na employed, kumbaga. So, kung titignan natin, malaki pa rin yung hinahanap natin sa mga nakararaan. Ang hinahanap ng mga, siyempre, nasa posisyon sa mga nakararaan na paramihin sana yung employment o palakihin o pataasin employment rate ng Canada sa kabuuan. Kaya lang, siyempre, dahil sa ang priority nga, sabi nga natin, is yung mga Canadians, mga kabataan dito sa Canada at yung mga nandito na. Therefore, dito na muna sila humahanap. So, is this a good standing? Is this a good measure na sa mga susunod na panahon ay magkakaroon ng mas magandang result?
I may say, bangko nang nagsabi at ang Statistics of Canada na ang nagsabi na this is a good sign kasi nga, ibig sabihin, umaakyat yung employment rate at bumababa naman yung unemployment rate. So, employment rate, ibig sabihin, yung kakayanan ng isang komunidad o ng isang nasyon na hilahin yung mga manggagawa and retain doon sa trabaho na yon at magkaroon ng trabaho, no? So, therefore, this is a good news na rin po sa mga susunod na panahon as indicator. So, the unemployment rate tumbled to 6.5% from 6.9 in October, no? Even better, the job finding rate is 19.6%, was slightly elevated relative to last year, and Statistics Canada noted that increasing the unemployment rate earlier in the year had been associated with lower job finding rates. The unemployment rate was helped lower by 26,000 workers who left the labor force. The labor force participation rate fell 0.2 points. So malaking bahagi ng tinatawag nating unemployment ang ibinaba, no? Kung dati-rati umaabot pa ng 7 point something, ngayon ay bumaba. Dahil nga yung pag-alis ang tinatawag nating sa isang banda, ano ba yung implication nito? No? So, job gains were concentrated in healthcare and social assistance. So, 46,000 plus yun. Accommodation and food services and natural resources, the biggest losses were in wholesale and retail trade. So, wage growth ticked higher in November, with average hourly wage of 3.6 versus a year ago, 3.5 in October. Again, nakatulong pa rin yung tatalaga ng gobyerno ng Canada sa anong mga trabaho ang dapat lang munang mayroong mataas na cap at alin ang hindi. So makita natin, healthcare workers, wholesale and so on and so forth, retail services. So doon sila nag-focus muna because this is a need for now in Canada. So therefore, malaki yung pagbabago doon sa tinatawag nating employment rate na tumaas at bumaba naman, sabi nga natin, yung unemployment, it's because many were invited to work in such particular areas. So ano po ang key implications nito? So it says here, that's a pleasant surprise. Sure, the details suggest that part-time work is leading to charts of employment these past few months. But it's impossible to ignore the jobless rate has fallen from 7.1% in September to 6.5% as of last month. Takeaway has to be taken that the Canadian labor market is in better shape than most had thought. That this situation can be characterized as good, that unemployment rate is still elevated, and job gains have been concentrated in part-time work. So while this is an improvement, there is still room for recovery. Well, sabi ng TD, hindi pa rin ito good kasi ang naasahan, syempre, ng mga bangko at ng mga financial institution ay makita nila yung mas mataas na rate ng tinatawag nating employment. Natural, mas mataas na employment rate, mas mataas yung nagbabangko, mas mataas yung galaw ng bangko ng economy. No? So, yun po ang ibig sabihin. Ngayon, napakahalaga sa mga kababayan natin dito sa kasalukuyan na tignan din natin yung employment rate dito sa atin. Kasi hindi natin alam talaga kung kailan na naman tataas at kung kailan na naman bababa yung employment and unemployment rate na magdidikta sa kung makapag-i-invite pa ba tayo sa mga susunod na panahon or hindi na. Marami pa talaga yung room for improvement and recovery doon sa tinatawag nating mga program, siyempre, ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, lalong-lalo ng IRCC at ang tinatawag nating, siyempre, sa labor market ng Canada. But still, this is a good sign na anong kakahirapin ng mga susunod nating mga kababayan sa mga susunod panahon. That's why, I'm always looking at kung ano ba yung magiging hinaharap ng IRCC labor market at syempre yung Labor Market Impact Assessment, LMIA, sa mga susunod na panahon kung tataasan ba o siya pa rin yung pagbibigay na limited pa rin, no? So, hopefully, pinapanalangin natin na sa mga sumusunod na panahon ay tuloy-tuloy pa rin naman. Sabi nga natin, tuloy-tuloy pa rin ang pag-invite sa mga temporary foreign workers. But of course, priority nga nandito. Pero ang tinitingnan natin dito, mas lumakas sana ang economy ng Canada sa kasalukuyan para sa ganun, mas marami uling ma-invite, no? Ma-invite in the sense na tama, legal, at syempre, hindi yung, kumbaga, nung nakaraan na sinasabi ng gobyerno ng Canada na, ay,
hinila ng hinila at may fraud doon sa tinatawag nating pag-i-invite, lalong-lalo na doon sa iba't ibang sector katulad ng food sector na mapapanood nyo sa iba't ibang balitaktakan ng parliamentary ngayon ay talagang tinitignan nila yung fraudulent job, fraudulent activities ng ibang tao, ng ibang nasyon in terms of pag-hire ng Canada. Alam naman po natin yan na magbibigay ako ng $10,000, i-hire kita at babayaran mo yung ganito. Something like that, no? Hindi natin, wala tayong ebidensya pero may mga naririnig tayo at may mga nababalitaan din tayo, hindi natin alam, no? Mahirap naman magsalita. But of course, tingnan po natin sa mga susunod na panahon, always rely sa Government of Canada and of course sa mga financial institutions na nagbibigay sa inyo ng iba't ibang takbo ng economy sa kasalukuyan. So hopefully ay nakatulong ito para nang sa ganun ay ano ba yung future ng tinatawag nating labor market impact assessment, job opportunities, world market, o yung job market dito sa Canada sa kasalukuyan. So, kita-kita po tayo sa mga susunod. Paalam!